mga kumukutitap na palamuti ng Pasko at Bagong Taon. Naging bahagi na ng ating buhay at bayan ang mga pangit na pangitain. Pero huwag masiraan ang loob dahil may mga magandang nangyari din sa lumipas na 12 buwan ng 2009. Sa loob at labas ng bansa, good news tayo sa larangan ng kantahan, sports at maging sa trabaho at oportunidad para sa maraming Pilipino. Oo naman, may good news. Kaya kung tutusin, binagyo din tayo ng biyaya. At narito nga ang nangungunang 12 magandang balita. Ang mga Pilipino, kahit na nasa gitna ng trahedya, kaya pa ring ngumiti dahil punong-puno siya ng pag-asa. Puno ng pagsubok ang taong 2009 para sa ating mga Pilipino. Sari-saring trahedya, kahirapan, at dilubyo ang ating kinaharap. Pero sa kabila nito, may dahilan pa rin para tayo'y magsaya at magdiwang. Dahil may 12 magandang balita na nagpangiti sa ating lahat nitong nagdaang taon. Nagsimula ang 2009 sa inaugurasyon ng nahalal na unang Afrikano-Amerikanong Pangulo ng Amerika, si Barack Obama. Nagbukas daw kasi ito ng pintuan at naging inspirasyon sa mga minamaliit na posible ang mamuno kahit sa sinasabing pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Dala rin niya ang pag-asa sa maraming Pilipino na naninirahan at nais manirahan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga bagong batas sa imigrasyon. Kailangan natin tignan halimbawa yung pagkakahalal kay Obama bilang isang tagumpay din ng mga tao na kaya pala nating maghalal ng isang African-American president. Bunga nito, bahagyang naging masigla ang ekonomiya. Mahigit 100,000 trabaho ang ipinagkaloob sa industriya ng serbisyo nitong nakaraang taon. Sa kabila ng krisis sa pandaigdigang ekonomiya, nagbigay pag-asa ito para sa maraming naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng mga call center. Mahigit 400,000 trabaho na ang naibigay nito at sinasabing magbibigay ng 4,000 bagong oportunidad kada buwan pa. Para sa isang bansa na tinaguri ang Texting Capital of Asia, magandang balita ang ipinagkaloob ng mga libreng tawag at mababang antas ng pagtawag sa pamamagitan ng cellphone. Nagpapagandahan sila ng mga ino-offer para lumipat sa kanila o mas gumamit ng produkto nila. Ang maganda dyan, bumababa ang presyo. Hindi rin tayo binigo ng mga tagumpay at pagkilala sa larangan ng pelikula at pagkanta. Nagwagi ang premyadong direktor na si Brillante Mendoza sa iba't ibang bansa sa nilikha niyang mga obra na pinuri ng mga kritiko ng mundo. Ang mga kabataang sina Charis Bentenco, Raf Salazar at Kimberly Molina pumataw din sa Estados Unidos at nagdala ng papuri sa bansa. Kumpara noong nakaraang taon, magandang balita din ang pagtaas ng bilang ng mga turista sa 17% o mahigit 5 milyong turista ngayong taon. Katunayan, magandang balita rin ang pagkilala sa ating bansa na isa sa pinakamagandang puntahang bansa sa 2010. Pero hindi lang bansa ang hinangaan sa atin ng ibang lahi, aba. Kinilala rin ng mga Pilipino bilang isa sa mga pinakamasayang tao sa mundo ng New Economics Foundation. Taglay daw natin ang ika-14 na pwesto, kabilang ang mga bansang Costa Rica, Vietnam at Saudi Arabia. Ang mga Pilipino, kahit na nasa gitna ng trahedya, kaya pa ring ngumiti dahil punong-puno siya ng pag-asa. Knockout naman sa galing ang mga Pilipinong boksingero nitong taong 2009. Pero ang pinaka-good news sa lahat ay ang pamamayagpag ng Pilipinong si Manny Pacquiao na nag-uwi ng 7 pandaigdigang titulo, 7 po mula sa
7 iba't ibang dibisyon at ngayon ay kinikilala na ng buong mundo bilang isa sa pinakamagaling na boksingero ng ating henerasyon. He's not only a Filipino phenomenon, he's now a global phenomenon. Bukod kay Manny Pacquiao, 7 mga boksingero pa ang nagpakitang gila sa kanilang larangan at tinamo ang kampyonato ng mundo. Pero bukod sa boxing, taas noo din ang ipinakitang galing ng mga manlalarong sina Efren Bata Reyes at Rubilen Amit na nagwagi sa World's 10-Ball Mixed Classic sa bilyar. At ang pagwawagi ng 124 na medalya ng koponan ng Pilipinas sa nakaraang ASEAN Games sa Laos. Mula sa kariton na ginawa niyang silid-aralan, kinilala ng buong mundo at ginawaran ng CNN si Efren Peña Florida na Hero of the Year o Bayani ng Taon. Bunsod nito, marami ang nabigyan niya ng inspirasyon, gaya ng mga pulis sa Quezon City na nagtalaga ng isang kariton sa 12 nilang presinto upang magturo sa mga batang kalye at mahihirap. Pero sa lahat ng magandang balita na nangyari sa atin nitong taong 2009, pinakapositibo na ang paglabas ng mga mumunti at simpleng bayani. Nasa gitna ng ating sinuong na kalamidad ay hindi nakalimot na mag-abot ng bukas palad na pagtulong. Sa pagsuong natin sa panibagong taon, ito ang magbibigay alab sa ating mga puso na may magandang balita pa rin sa ating paligid hanggat may Pasko.